Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. The spirit of power, love, and sound mind. Pag-usapan natin yung fear o yung takot. Sa English Bible po, ang sabi po dyan, spirit of fear. Ano po, ang kadalasan pong problema po ng marami sa atin, lalo na po sa kapanahunan natin ngayon, ang daming kinatatakutan ng tao. Dagdag pa itong mga nangyayari sa mundo, katulad nitong mga nababalitaan nating mga kalamidad. Well, ano ba ang takot? Ano po ang pinanggagalingan nito? Maaring ito ay mga bagay na kinatatakutan mo. Kadalasan ang term nila dyan, phobia. Meron kang kinatatakutang mga bagay. Di mo alam. Pwede ring trauma. Yung mga nakaraang nangyari sa iyong buhay na ayaw mo nang maulit. Kaya ka natatakot. At pwede rin namang panic. Yung may mga nababalitaan kang mga nakakatakot na pangyayari kaya nagpapanik ka. Or pwedeng yan yung mga balitang minsan magti-trigger sa iyo ng takot dahil para bagang ikaw ay nababalisa at napapaisip kung sakaling mangyari ito. Katulad ng mga kalamidad, trahedya, yun po ang pinagagalingan noon. Kaya kadalasan po, ang mga bagay na kinatatakutan mo, pinahihirapan ka niyan. Sa iyong pag-iisip at sa iyong mga ginagawa. Ito po hindi nyo napapansin pero form of fear din po ito. Yung worry and anxiety. Kadalasan nagwo-worry po tayo doon sa ating kinabukasan. Nababalisa tayo sa ating kinabukasan. Yung anxiety naman, yung parang meron kang kabigatan palagi dahil sa iyong iniisip. So, anything na nagpapabigat sa iyong puso, manifestation po ng fear yan. Kaya lagi niyong babantayan ang inyo pong puso at isipan. Ngayon, paano natin dadaigin ang fear? Unang-una, entrust your life to the Savior. Kilala mo na ba si Lord? Personal ba siyang Panginoon ng iyong buhay? Kasi kung kilala mo siya personally, hindi ka matatakot. Alam mong pag-iingatan niya yung buhay mo. Katulad ng sinasabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, sabi dito, sapagkat lubos kong kilala ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya ako hanggang sa wakas lahat ng pinagkatiwala ko sa kanya. So dito malinaw po, kilala ni Apostle Paul yung kanyang sinasampalatayanan. Kaya hindi siya nagwo-worry. Tayo po kaya tayo nag-iisip ng marami dahil hindi natin tiyak yung atin pong buhay. Pero kung ibinigay mo na kay Lord yung buhay mo, naniniwala ka na kaya kanyang ingatan, iligtas, ay hindi ka mababalisa. Hindi ka matatakot. Pangalawa, isipin mo lagi na you are loved and equipped by God. Alam niyo yung pag-ibig ng Diyos, ini-equip ka niyan . Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 19, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Parang kung ikaw ay secured sa pag-ibig ng mga taong nagmamahal sa iyo, hindi ka natatakot dahil alam mo, nakapaligid lang sa iyo yung mga taong nagmamahal sa iyo. Lalo tigit na kung tiyak ka, nakasama mo ang Diyos at mahal ka ng Diyos. So hindi ka mangangamba, kapatid, kasi surrounded ka ng pag-ibig ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kahit ikay nagkasala, kahit ikay nagkamali, kung ang buhay mo isinuko mo na kay Jesus, yung pag-ibig niya pa rin ang mag-iingat sa iyo. So, ang Panginoon po mapagmahal po siya, mapagpatawad. At tiyakin nyo sa inyong puso na naunawaan ninyo yung pag-ibig ng Panginoong Jesus na kanyang inialay yung kanyang buhay doon sa krus para sa iyo. Ibig sabihin ganun ka kamahal ng Diyos. So, panghuli, take control of your thoughts. Bantayan yung inyong isipan. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat
or magbabantay sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po isang practical advice na gusto kong i-share sa inyo. Ano po, iwasan po ninyo yung sobrang pag-iisip, overthinking. Ano po, mag-ingat po kayo sa mga bagay na nag-aalis ng kapayapaan sa inyong isipan. So, wag nyo na pong dagdagan yung inyo pong mga alalahanin. In fact, mas maganda po, piliin ninyo or magbawas kayo ng inyong iniisip, ginagawa, yung inyo pong mga commitments at activity. Kung nararamdaman ninyo na nawawala na yung kapayapaan sa inyong puso. So, alam niyo po ang Diyos, meron po siyang ibinibigay na kapayapaan sa lahat po ng mga nanalig sa Kanya. At ang description ng Biblia dyan, perfect peace. Ang sabi pa nga rito, kapayapaang hindi kayang maunawaan ng tao. Kaya kung nararamdaman mo, ang dami ng gumugulo sa iyong puso at isipan, piliin mo lagi yung magbibigay ng kapayapaan sa iyong iniisip. So magbawas ka ng iyong ginagawa, iniisip, activity at kung ano-ano pang mga commitments, mag-focus ka lang dun sa kayang i-handle ng iyong isipan at puso. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa katuroang ito na aming tinanggap today. I hope marami po itong matulungang mga tao na balot ng takot yung kanilang puso. Puno ng mga worries, anxieties, yung kanila pong mga isipan. O maaring may mga dumaan sa iba't ibang uri ng trauma, o may mga taong may mga kinatatakutan or nagpapanik sa sandaling ito. Lord, abutin mo sila ng iyong pag-ibig. Ipaunawa mo na mahal mo sila. At sa sandaling ito, naniniwala ako na kino-comfort mo sila at binibigyan ng spirit of power, love, and sound mind. Salamat po. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo. Nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.